Now, before we understand pa yung criminal law, as we talk about, sabi ko sa inyo, tinatawag natin na substantive law. We already know, yung substantive law nyo, pag criminal law lang tayo, we talk about book 1, book 2, tsaka yung mga special penal laws. Substance mismo, yun yung implement natin. Iba yung procedural. Iba yung proseso. Hindi kasi porket dyan magagaling ang crime. Lagi ganito siya. Sample ko, pag may nagwala doon sa labas, nagmaoy. Sino ba yung maoy nyo rito? Kami dito mo ulit. Ha? Tayo na, lagyan ka tuloy ng, nabarkahan ka tuloy. Si Kasyado. Nagwala, kasuhan yung alarm scandal. Yun yung substance nyo. Alam nyo na agad, Article 155, alarm scandal. Ano ba yung any discordant noises and voices? Nagkaroon ng, the pronunciation should be shibari, not charibari, ha? Shibari pronunciation nun. Yung maingay, shibari, not charibari. Yung sinatimin sa pronunciation natin, para pag in-interview tayo ni Tulpo, social, shibari, alam ni Tulpo, charibari. Ikaw social ka. Ayan. Alam mong alarming scandal talaga. Ngayon problema, paano mo ipa-file? Marunong ka ba gumawa ng affidavit? Saka muna dadaretso. Barangay ka ba muna? Diretso ka bang MTC? Ano ba, ipapa-inquest mo ba? Yun yung proseso. Mas delikado yun. Mas mahirap aralin yun. Madali pa itong substantive law nyo. Yung proseso. Yung self-defense yan. Pwede ba sabihin mo sa polis, Sir, kaya ako naman napatay. Kasi nag-self-defense ako. Sabi ng polis, inaral ko nga yan, Article 11. Tama ka. Ganun ba sasabihin ng polis? Hindi pwede. Yung trabaho ng polis, mag-file ng complaint. Sa korte mo patunayan yan. Doon palang dinismiss mo, tibay mo naman. Iba yung proseso para maintindihan nyo. So, huwag tayo masyadong ito pinapayo ko, not only the review, huwag tayo masyadong substantive. May proseso dapat tayong pinapalo. Kasi kung wala tayong proseso, yun yung procedural nyo, parang magiging tayo parang hayop. May batas Parang may daanan tayo lahat. Normal yan. Ang problema ng Pilipinas, napakabilis ng sistema. Guys? Napakabilis dito. Mag-file mo complaint, 13 ka agad Hindi tumatagal, no? Anyways, para maintindihan nyo. So now, talking about yung substantive natin ulit, break tayo. Sabi ko sa inyo, pag nag-aaral kayo, hindi yung Article 1, yung ginawa nyo sa college, mali yun. Hindi ka agad mag-Article 2 ka, hindi pwede yun. Pag Article 2, na yan? Doon ka sa territoriality, doon tinatapik yan. Anong una dapat nyo rin tignan pa? Tignan natin to mga, sino ba gumagawa ng substantive law nyo muna? Sino lang ba gumagawa? Natin, medyo bigatan muna natin yung word. We call it as the... Okay, alam nyo na sana ito, napaka-basic na ito. Ilan yung branch natin? Ng government? Yes, we have the 3 branches. Legislative, judiciary, tsaka... Okay. Executive. Okay, ayan. Tingnan muna natin yan. Basic yan. Dapat inaral natin maigi yan nung college days nyo. Ngayon, alam natin, ang substantive law, dito manggagaling kay legislative. Like that one, yung mapapansin nyo. Tingnan nyo yung revised penal code nyo, hindi yan RA. Ano yan? Act lang. Ngayon, medyo didiscuss konti ulit yung legislative branch natin. Paano nangyari Pilipinas? Medyo magulo Tingnan mo, mababasa kayo Commonwealth. Sir, ano yung presidential decree? Substantive din po ba yun? Ano yung batasang pambansa, sir? Di magugulan tayo. Ang dami yung, yung letra muna bago nagsimula yung number na mabatas nyo. Ang dami natin may encounter na ganyan. Tingnan muna natin. Yung way back now, 1930s. Balik natin yung kanina. Kailan na-approve yung RPC nyo ulit? 1930. Meron naman tayong legislative branch niyan. Pero ano pa yung Pilipinas nun We call it parang de facto pa. De facto. Ano siya? Not yet concluded as a government. Ano lang, practicing government tayo nun. Under ng Amerikano. Pinayagan tayo. Kasi alam mo naman yung Amerikano, may plano pala yung putang, gagamitin pala tayong battlefield noong 1940s. Kaya pala ayaw tayo bitawan, tartado. Pag-ahoy pala sa Japan Kawawi Pilipinas. Ginamit tayo. Maganda yung Pilipinas kasi tayo defensive yung lugar natin. Katapat natin Pacific Ocean Kaya nga daming foreigner nagkakagusto rito. Lalo yung mga Pinay natin. Type na type kayo ng mga yan Ewan ko Pilipinas. Totoo, tingin nyo. Hanggang China nga, diba? Gusto rin sa atin.
Hindi ba kayo nagtataka? Ba't pinag-aagawan to Pilipinas, to? May kakaiba rito. Hindi, defensive yan. Pag inaral sa war tactics, maganda Pilipinas. Ngayon, ito ng Amerika, pinagbigyan tayo, practice daw tayo ng government. Ayan, gumagawa tayo ng batas. Parang ano lang tayo, mga ano lang, practice lang muna yung Pilipinas. Tinatawag yun dati na Commonwealth era. Kaya mapapansin yung mga batas, may makukuha kayong mga ganitong word. Ayan, yung mga ganitong word. CA. Pwede rin ganito, Act Number. Ayan, like revised penal code nyo. Hindi pa talaga siya totally na legislative branch. In fact, tawag nga lang ng commission pa yan. Ngayon, noong 1940s, syempre magulo ulit. Yun yung 1940s. Kailan tayo iniwan ng Japan? 1945 na, di ba? Nung tapos na yung sa Japan, 5 years tayo almost sinakop din. Ngayon, syempre tumakbo din yung presidente natin, yung puppet president, Laurel. Laurel, kilala niyo? Jose B. Laurel. Tumakbo yun iniwan tayo, alam ko. Di ba? Tapos may pumalit ulit. May mabait dyan na presidente, I think it's Magsaysay. Inopen niya yung kongreso natin. Hindi pa tinatawag na kongreso nun, ha? Inopen niya sa tao. Tinawag niya yung, alam ko, batasang pambansa. May counter kayong ganito. Ayan, BP. Ayan na. Nag-remain niya ng matagal na yung batas na, yung kongreso natin, tinatawag natin batasang pambansa. Ayun, kung pasinin nyo, nandun din. Punta kayo ng QC. Kaya batasang pambansa rin yung tawag dun History kasi yan. Now, kung titingnan natin, way back na, ayun, medyo nauso na rin yung Republic Acts nun. Kasi nagpapalit na yung Congress din natin nun Tapos may tinawag na National Assembly. Kaya mapapansin nyo yung RPC nyo, may tinatawagin din dyan National Assembly. And similar bodies, committees. Anyways, National Assembly. Nauso na rin tong RA nyo. Kasi naging democratic ulit yung Pilipinas Democratic and Republican country ulit Then syempre, alam niyo naman 1970s, gumulo. Ano nangyari? Ayun, buhay yung mga magulang niya. Marshals. Nagkaroon din tayo ng mga ganito niya. Ano pa? Syempre, nung natalo si Marcos noong 1986, si Cory Aquino, de facto government ulit. Hindi pa kasi official, wala pang 1987 Constitution. Para ma-repeal niya yung mga batas na ginawa ni Marcos, gumawa siya ng mga executive orders. Ayan. Hanggang ngayon, nag-remain na tayo kasi 1987 na, naging Republic Acts na lahat ng batas natin. Kaya huwag kayo malilito kung makakita kayo ng mga ganyang word. Ano lang naman yan? Papalit-palit kasi legislative branch natin. Now, we term it as the Congress of the Philippines. So, ayun yung legislative nyo talaga. Ayan, the Congress of the Philippines. Clear muna tayo. Tiyagaan lang. Now, yung batas natin, going back, yung kriminalo natin, manggagaling lang talaga rito sa legislative branch. Wala na pwedeng gumawa. Ang problema lang, itong mga to. Relax lang muna kayo, ha? Bakit sir, yan, dati, executive branch? Nag-iba yung form ng government nun Inagaw ng executive yung kapangyarihan ni legislative. Tsaka pag tinignan nyo ang meaning ng legislation, tinatawag lang doon yung paggawa ng batas basta may legitimate authority ka. Hindi talaga totally legislative kung titignan nyo. Dali lang relax na muna. Kasi may mabigat na word dito na lalabas pag nabuo kasi yung gobyerno. Pag nabuo yung government natin, magkakaroon ng kapangyarihan yan na 3 inherent na power. Na ang relative lang sa crime na inaral natin para sa batas, yung tinatawag nyong yan, medyo mabigat tong police power nyo. Kung nagbasa kayo doon ng libro ni Reyes, I think nandun sa second page, i-define niya doon what is the police power. Diba? This is the, ano sabi dyan ng police power nyo? The power to define and punish crime and to lay down the rules on criminal procedure. Kung titignan nyo yung nakalagay, the power to define crimes. Sino ang nagde-define ng crime? Of course, batas. Pero nakanino yung police power? Ito, madalas mali ng mga krim, ha? Pakiusap. Hindi porket sinabi niyang police power, PNP kagad, ha? Huwag ganon. Pang-layman niyang ganyan. Kung ganon man tinuro sa inyo. Police power is delegated nandito kay legislative branch.
Ayan nyo, mag-interagency approach din tayo sa LEA. Tuturo ko sa inyo maayos. An example natin para magkaintindihan tayo lahat. Na legislative branch na galing talaga police power. Example nyo, PNP. Ito, sino ba nag-create sa PNP? Tinanong nyo ba mga sarili nyo? Sabi ng konstitusyon natin, there should be only one national police force, which is national scope and civilian in character. Paano natin implement na mayroong magkaroon ng national police force, which is the PNP? Anong batas sa create? Oh, RA 6975. Sino gumawa nung RA 6975? Legislative branch. O, nakanino yung police power? Sa kanila. Sila lang gumawa ng police eh. Next one, 9165. O, ginawa yung PIDEA. O, legislative din yun. LTO, sino gumawa nun? RA 4136. O, pakiusap, hindi porket pag police nyo yung PNP lang naintindihan nyo. Hindi ganun yun. Ang dami nabigyan ng police power, even the BFP, meron yun. Dinelegate nung RA 9514. Yung ano nyo, Fire Code of the Philippines. Yung mga inaral nyo, delegation niya ng legislative branch. So, ibig sabihin, yung police power nyo, nakanino ulit? Ulit-ulitin natin. Legislative. O tayo, ito na naman kasi kawawa yung mga bata. May narinig din kami, police power daw nasa executive. Hala, kawawa kayo niyan. The other powers are eminent domain, tsaka yung inyong taxation. Yung taxation, revenues lang naman yan eh. Siyempre, wala namang bansang mabubuhay na ano eh, na walang lifeblood. Yung pera, kailangan ng budget lagi yan. Yung eminent domain nyo, daanan natin dun sa ano, sa Bill of Rights. Nandoon yan eh. Yung pagkuha ng property, ng private property for public use with just compensation. Doon na natin pag-usapan, wag dito masyado. What we need to cover muna, dito muna tayo, police power. Ayun sa criminal niya. The power to define and punish crime. Ngayon, kung titingnan natin, let us look at the word again, legis, para mas masimplihan kayo. Law. Legislation is making of laws. Making of laws is under the power of the police power. Nakuha? Legislation, gumagawa ng batas. Legis is law. Eh yung mga, ano nyo, Latin nyo, ignorantia legis. Ignorance of the law. Legis is law. Legislative, branch nga na siya, pero kung legislation yung usapan, paggawa ng batas, making talaga. So the main power is this one. To make laws. Ang masakit dito, naalala ko, punta na board exam namin, way back 2013, number 1 tanong sa amin to, who has the power to enact penal laws? Diyos ko, taga pa ako nun eh. Sino may power mag-enact ng penal laws? Putang inang enactment yan, make them pala yun, buisit yan. Sinagot ko nun, proud pa ako, executive. Naalala ko yun, Diyos ko. Enact pala is to make laws also. Ayun yung enactment of laws. Legislative branch din. O, hindi tayo masyado mag-iano dito kasi sa political law, pag-uusapan pa natin yung paano gumawa ng batas. Hindi naman kailangan sa krimen. Okay na muna yan. Kung gusto yung malalim, tsaka natin yung pag-usapan susunod. The power to make laws. Enact laws. Ayan sa legis niya. Now, talking about, paano yung mga judiciary in relation to criminal law niya? Anong trabaho nito? Okay, we have the word interpret or interpretation of the law. Sila yung kaninang inaral natin kanina sa history, yung nagko-construe. Diba naguluhan yung Spanish text at English text? Trabaho nila yung word na mag-construe. The other word is construction or construe. Interpret yung tawag doon. Oh, kaya yung may mga basa kayong mga jurisprudence. Ako, ano mga paborito nyo? Sample sa mga babae, yung binubugbog, yung battered woman syndrome. Ako, 2015, tinanong yan. Ano yung ano nyo? Sino yung binugbog doon? Si Marivic Genosa. Anong ano yan? Doon yung landmark case ng RA 9262 nyo. People versus Genosa. Ayan, example nyo. Ayan, yung lahat ng babaeng binubugbog ngayon, dapat interpret natin in relation kay Genosa. Yun yung tinatawag nyong, bibigat yung word meron kayong mga stare decisis. Ewan ko, paano i-pronounce to? Sabi niyo iba, stare decisis to. Okay na, Pilipino naman tayo. Ayan, stare decisis. Or tinatawag natin, pwede rin tawaging common law. Dito natin i-adapt yung mga yun.
Ano pa? Tinatawag din na mga, ito yung adapt natin, lex non scripta. Medyo malalim. O tinatawag minsan din yung unwritten law. Hindi natin ito masyadong in-adapt. Pero by way of jurisprudence, ayun yung kailangan natin dito na word. Is this word? Yan, jurisprudence. Juris again is law, prudence is wisdom. Paano ba? Talino. Paano mo ini-interpret yung batas? Bali sa prudence mo. Paano mo inimbestigahan? Jurisprudence tawag doon. Kala niyan, tanong? Juris, batas. Pag-imbestiga ng bata, pag jurisprudence. Pero tayo commonly, pag sinabi natin jurisprudence, ayun yung may mga people versus Ramos, ayan, ganyan. Ayan, can you arrest a person without a warrant? Ayun, kapilido ko yung people versus Ramos yung nagsabi nun. Mga ganyan. O yung pinagtatalunan na frustrated arson, ayan, like US versus Valdez. Huwag nyo ano yun ng US. Sabi daw, galing daw sa US, tanga yun eh. Hindi niya alam yung history. Sinakop tayo America, we talk about that. Kaya ginagamit natin yung United States government tayo. Knowledge, wisdom, prudence, jurisprudence. Ganyan mag-aaral yung Supreme Court, in-interpret nila yung batas by means of now jurisprudence. Example natin para maintindihan nyo, kunwari sa CA nyo, yung sikat na inaral nyo dyan na People versus Vera, like sa probation law. Inaral nyo ba ganun? Yung dineclare as unconstitutional. Ay, mga ganyan. Ano ba sikat na mga kaso nyo, kilala nyo? May kilala kami, Jason Eibler. Pinakamagandang kaso namin doon. Yung ngayon, pwede nang i-complex crime yung mga light felony. Later on, naralin nyo yan. May mga ganyan na interpretation tayo. Clear ba muna tayo? Dali lang, relax lang ha. Wala pa yan. Nag-i-intro pala tayo ha. Pagpasensya nyo. Ano natin para gumanda yung foundation nyo. Now, talking about the trabaho ng judicial branch nyo, alam nyo na mag-construe, mag-interpret. Ngayon, may sasabihin dyan yung revised penal code nyo na trabaho ng korte. Makikita nyo lahat sa Article 5. Jump tayo lahat sa Article 5. Doon nyo makikita yung job talaga ni judiciary nyo. Lundad lahat, Article 5. Duty of the court in connection with acts which should be repressed and in cases of excessive penalties. Dalawa po yung binanggit. Medyo lulundagan natin yung tirito ha, pero nasa judiciary pa rin tayo. Yung Article 5 talaga yung pinaka-ano nyo dyan. Essence niya. Tingnan nyo muna, ang haba. Hindi ko na may re-record sa inyo, memorize niya na takawawa ka na yan. O parinig ka dyan. Inanamnamin natin, bang may caudal kayo dyan. Kasi alam ko tamad. Tsaka itong mga bata, pag nakakita nung ganyan kahabang caudal, putangin na, tatalunan nila yan. Ano to, kadiri dapat ugali natin pag nakakita kayo mahaba, lalo yung mga tanong dapat high moral. Yes, haba. O diba girls, mas gusto nyo may clip mahaba. O diba dapat high moral kayo. O baka iba iniisip nyo, si Sovera, kinilig Relax lang. Kailangan o baka iniisip nyo, hindi ako okay, nasente ako. Alam nila Crisostomo yan. Di ba Crisostomo? Lang ako bahay, aral, simbahan. Ganun lang. Ay, magbasa kayo puta. Sinichika ko kayo para makita niyo yung caudal. Alam kong haba. You take a look first with the first paragraph. Ang haba kung titignan nyo. Tingin-tingin mo na, Article 5. Paragraph 1, ang haba. Ano sanabi dyan? May pinapunish ba daw na act or mataas daw yung penalty? Tingnan nyo muna. No, should report the matter to the DOJ. Ano i-report daw nila? Para maging subject ng legislation. Tingnan nyo. Nakita? Silipin nyo muna kasi ang haba. Para mabasa nyo, intindihin natin.
Jazz, sige nga, pabasa nga yung first paragraph, Jazz. Whenever a court has knowledge of any act which it may be proper to repress and which is not Ibig sabihin daw, dahil lang, which should be deemed properly repressed. Ibig sabihin dapat daw yan, i-repress, pagbawalan. Kasi hindi pa siya batas. Kasi hindi pa siya crime pala. Wala pa kasing batas na nagsabing crime siya. Dito po papasok sa paragraph 1 nyo, everyone, you listen very carefully. Dito papasok yung paborito nyo, pinopost nyo sa mga bio nyo sa Facebook. Tapos nakagano ka pa sa mobile car, nulong krimen, nulapi na sinilege. Puta na sa Article 5 pala yung hinayupak na yun. Panulong-nulong ka, hindi mo alam kung saan nakalagay. Ngayon lang, paborito nyo to. Para may iyabang kayo. Ay, nulong krimen, nulapi na sinilege pala, nasa Article 5 pala to. Yan yung first paragraph nyo. Let us call it nulong krimen, nulapi na sinilege. Pasensya kayo, kalkal chicken yung yung sulat ko, Okay lang yan. Tsaka, okay lang yan. Pangit sulat Yung paborito nyo, nulong krimen, nulapi na sinilege. Sa Article 5, paragraph 1 pala makikita. That's the general rule natin. Kung alam naman natin tong prinsipyo na to, yung Latin maxim natin na to, if there is no crime, if there is no law, punishing it. Hindi natin pwedeng i-punish. Ngayon, yung susunod na babasahin ni Jasmine, ayun yung tatrabahuin ng korte. Kasi ang korte nyo, hindi pwedeng gumawa ng batas. Sino lang gumagawa ng batas? Anong branch? Legislative. Anong dapat trabaho ng judiciary? Interpret. Kung walang batas, anong i-interpret nilang batas? Hindi pwede. Ayun ang gagawin nila ngayon. Marawak yung sinabi dyan, should report the matter to what? Gas? Sige, Executive to the Department of Justice, haba-haba. Sige, Gas. proper decision for the Chief Executive, the Department of Justice, the reason which induced the court to believe that the said act should be made the subject for legislation. Namnamin natin, yung intindi muna natin ang unang gagawin ng korte, yung duty niya, mag-render ng proper decision. Ano yung proper na decision? Ano yung proper na decision na i-render ng court? Of course! Punta tayo kay accused, not guilty. Wala ka namang crime na kinumit, wala sa batas. Pinakamagandang example namin dito, kunwari na lang yung kay Hayden ko. Kilala nyo to. Si Hayden ko. Napanood mo, Som? Nag-agree Pag yun lang yung napanood. Si Ambrosio napanood yun. Panahon natin yun Si Ambrosio. Ano grade ka nun, Ambrosio? High school ako nun Alam ko 4th year ako nun 2008 or 9 yata yan. Ano grade mo na 2009? Grade 3 ayun. Nagsisimula ka na nun. Tumatambay ka na sa CR. Nagsasarili ka na. Gusto mo na mapag-isa. Dali lang, para malala nyo. Kasi baka hindi nyo napanood. Ako, hindi ko rin napanood. Nakwento lang sa akin ni Ambrosio kagabi. Hindi ko alam talaga. Dali lang. Si Eden ko nyo, alam nyo naman, na lang yan niya sino ba yung Ambrosio? Kalimutan ko, ikwento mo. Si Katrina Halili. Sabi ni Katrina daw, binaboy daw siya. Di ba? Hindi mo binaboy yun Ina na yun? Inaso, Ito nga problema. Si Eden ko nyo, figure Hindi. Ano yung kakaso nyo kay Eden ko? Kasi ang reklamo ni Katrina, siya hindi naman, walang rape Ni-record kasi yung kanilang sexual activities. Ayun yung reklamo niya. Hindi naman umabot ng korte, pero pinakilaman kagad ng ng legislative branch niya Nagkaroon kagad doon ng legislative hearing. Nandun pa bida-bida yung isa doon. Yung magaling magbudots. Hindi, yung magaling magbudots sa senador nyo. Bahala kayo, hindi ako nag-mention. Ayan. Binuhusan niya yung si Eden ko doon sa Senate Alam mo naman yung mga artista, hindi niya mga senador nyo Tapos ayun, siya nag-primary author ng 9995 nyo. Yung anti-voyeurism law. Ganito dapat yan supposedly.
pag merong kaso, tapos sa korte, nakitang hindi talaga siya pwedeng ikaso. Best example nyo pa, aralin nyo to sa cybercrime law nyo. Sinong gumawa ng love virus nyo? Onel de Guzman. O, diba walang may kaso sa kanya? Ay, hindi yung landmark case ng e-commerce act nyo, the first cybercrime law natin. Kasi walang makakaso yung korte. Anong gagawin ng korte? Dapat i-dismiss nila yung kaso or acquit. Dalawang term, huwag muna tayo maging technical. Tapos, dapat i-report nila yung matter doon daw sa Chief Executive through the DOJ para magkaroon ng legislation, magawa ng batas. Ayun yung ano nun. Ngayon, kung nirender na nila, kasi wala naman talagang crime, eh hindi pwedeng i-punish. Oh, speaking on your board exam, since 2017, 18, 19, nakita namin, ilang beses tinanong to, si Harden. Ang scenario doon sa board exam nyo, si Harden was been found out guilty of a despicable act. Hindi sinabi kong crime yung despicable act. Despicable is something nakakainis, nakakabastos. Ganun lang yung sinabi doon. What should the court do? Can the court punish Harden for a despicable act? Wala naman tayong crime na sinasabi despicable act. Okay, the court should acquit Harden. Hindi niya pwedeng i-punish. No, the court cannot punish Harden. Ay, sasagot nyo doon. Ito yung konsepto ng nulong kriminal pinasiniligan niya. Ngayon, medyo nag-ano rito, magtutugma yung dalawang branch. Kung yung korte nalaman niyan, dapat tong act na to i-punish. I-report niya yung susunod niya gagawin. I-report niya papunta ng legislative branch para gawa ng batas. Ayun yung mga ginagawa niyong legislative hearing yung napapanood nyo. Kunwari, may na-hazing na naman. I-hearing nila yon, may batang pinatay nung nakaraan ng mga pulis. Hearing nila yun para gawa nila ng batas. Hindi yun hearing talaga na pang-korte. Ano lang yun, for legislation, para makagawa ng batas. Clear ba muna tayo? That's the first paragraph ng article 5. Ayun yung unang trabaho ng korte. Talaga makikita natin na ang trabaho niya lang, mag-interpret. Wala nang pwedeng ibang gawin. Mag-interpret ka lang, hindi ka pwede gumawa ng batas. Hindi pwede. Ngayon, yung akala niyong batas na ginagawa nila, like jurisprudence. Again, People vs. Ramos, People vs. Genosa. Hindi siya, hindi naman yan legislation Pero tandaan niyo to, according to your civil law, of course, that form part of our law. Form part lang. Para yung mga batas na interpret natin, dapat sundin. Kaya tinawag na stare decisis. Yung mga lower court, makinig kayo babanggitin ko. Dito tayo, balik tayo, para mas maintindihan nyo. Yung gagamitin ko word kasi ginagamit ng batas nyo. Yung court akos. Pag sinabi nyo itong court ako is meaning lower courts. Mga lower courts. Sino ba pinamatas yung korte? Mag-hierarchy tayo onte kasi nasa judiciary naman tayo. Supreme Court, example, CA, pababa, RTC, MTC, okay na muna yan. Basic lang muna. Sa Crim Pro natin ayusin yung mga jurisdiction nyo. Ngayon, pag yung Supreme Court nyo, which is the higher court, nag-render yan ng jurisprudence. Example, lahat ng babae na katulad ng battered woman syndrome, may kaso na naman paribago ngayon sinabi na pwede nang kasuhan yung mga tomboy natin, mga kapatid nating gwapo na krim. Pwede na kayong makasuhan ngayon ng 9262, sinabi ng Supreme Court ngayon. Kawawari kayo. Hindi na lang panlalaki yan. Yun yung sinabi ng Supreme Court. Ngayon, lahat ng mga lower court, susunod na, pwede na kasuhan yung mga ganito. Lahat naman ng kaso na binubugbog kay Genosa, lahat ng babae, dapat dumaan sa 2 cycle ng battery. Yung 2 cycle man lang, dapat may dating relationship. Ayun yung susundin na ng mga lower court. Guide yung mga jurisprudence niya. Pag in-interpret ng Supreme Court, lahat sila susunod dapat. Nagigets? Gano'n sila mag-interpret. Clear tayo, ha? Punta tayo ng paragraph 2, kasi paragraph 1 pa lang ito ng article 5. Punta tayo paragraph 2. Paragraph 2 nyo. Pagod. Nasilip na ulit. Ano yan? May sasabihin dyan, in cases of excessive penalties. Sobrang taas ng mga penalties. Excessive. Sobrang ng penalties, tataas. Parang harsh ba? Harsh. Masyadong ganito. Brutal. Ayun mga pwede yung word. Brutal. Ayan.
Grabe naman, nagbenta lang ako ng shabu ng 51 grams. Kukulong yun na akong lifetime. Masyado naman kayong brutal. Okay, parang excessive daw. Ay, wala tayong magagawa. Paborito nyo rin to. Ito yung madalas nakikita kong bio ng mga cream. Minsan nga pangalan pa sa Facebook eh. Duralex, Sedlex. Nandun pala sa paragraph to yun. Ito yung paborito nyo. Tingnan nyo na sa ano pa rin. Sa article 5 pa pala, paragraph 2. Sana paborito nyo to. Ano to? The law may be harsh, but still, that is the law. Kukumpletoy natin yung grammar. Again, the law may be harsh, but still, that is the law. The court has nothing to do, but again, only to interpret the law. Pag sinabi ng batas na ikulong mo yan, ng life imprisonment, kulong mo yan na reclusion perpetua, hindi pwedeng interpret ng court, ay, naawa naman ako sa iyo, matanda ka na. Balita ko yung penalty, aresto minor ka na lang. Hindi pwede. Sinabi ng batas ganun yung penalty, susundin lang yun ng korte. O bawal, wala silang magagawa, interpret lang eh. Hindi nila pwedeng gamit yung batas, they cannot make laws. Interpret lang. O example natin, ito yung mga nag-trend nyo. Yung ano ba to, yung matandang nagnakaw ng mangga. Ang dami nag-comment nung pandemic. Grabe naman kayo, matanda na nagnakaw na ng mangga. Gutom lang yan eh. Dapat hindi yan ikulong. Tanga, Duralex, Sedlex nga eh. The law may be harsh, but still that is the law. Wala tayong magagawa. Kung yung korte ganun din yun, wala silang magagawa. Kung ano yung binigay na penalty, ganun lang. Wala na silang pwedeng gawin. Best example natin dyan, kung nagbasa kayo ng kay Reyes ulit, meron dyan mag-amang nagnakaw ng buko. Grabe yung penalty. Alam nyo ba pag nagnakaw ka ng buko sa coconut tree? That is qualified theft. Tayo na prison mayor. Nakakayak yung penalty. Prison mayor. 6 years, 1 day to 12 years. Di sana ka nagtanim ka na lang ng buko. Nagnakaw ka lang ng buko ko, tagal na yung kulong mo. There is a reason behind. One of my professor told us, kasi magaling din yun, si Fiscal Luna, bakit ganyan yung penalty ng buko pag nagnakaw ka sa plantation? Bakit ang taas-taas? Sabi kasi yung Pilipinas beforehand is, tayo, number 1 producer na coconut. Kaya yan, ginawang qualified theft. Hindi normal na theft. Pero pag nagnakaw ka ng buko juice, yung mga buko na lang na tinitinda dyan, na sa palengke na theft na lang yun kailangan nakatanim sa plantation para qualified theft. Iba ha? Kailangan plantation yan. Ayun yung reason, producer daw tayo ng coconut. Yan? Ayun, pag nag-book tayo, makikita nyo ba yung mga kakaiba dyan? Bakit ganun yung batas natin? May reason yung mga MBN. Andali lang, balik muna tayo. Duralex, Sedlex. Ngayon yung korte doon, walang magagawa. But to give them the penalty. Pero kung titignan natin, clearly excessive. Sobrang harsh. Masyado naman brutal. Ano nga lang pwedeng gawin ng korte? Mag-render ulit ng proper decision. Hindi, ibigay yung penalty na yun. Pero i-report nila ulit, papunta saan ulit? Ganun ulit. Chief Executive through the DOJ. May aralin kayo later on sa korad niyan. Under ng DOJ, meron kayong Board of Pardons and Parole. Meron mga ganyan. Sila yung mga nagdi-determine ng fitness qualification natin. Yung mag-ama na yun, binigyan ng executive clemency. Ano executive clemency kayo binigay? Pinababa yung sentensya. Kinumute. Ano tawag yun? Walang yan. Ni-reduce yung penalty. Commutation of sentence. Alam ko, binigyan nila sila doon, aresto mayor. Mas bumaba. Pero hindi pwedeng gawin ng korte yun. Kasi may ibang ahensya na may trabaho nun. Hindi pwede yung korte. Ang trabaho lang ng court nyo ulit, judiciary, interpret the law. The law may be harsh, but still, that is the law. Clear tayo. Ulitin ko ulit. So, we are still discussing yung kanina sa Article 1. Wala pa naman masyado na itanong doon, but with regard sa mga dating board questions, ang tinatanong doon sa Article 1 yun na paborito yung dating date. Pero wala na masyado ngayon kasi purely application. Just remember there, on Article 1 yung history. Kasi ma-relate ka agad natin yung Spanish text doon na lagi magpe-prevail. Ay, tandaan nyo doon. Another thing that you need to consider, yun dito natin, nasa ano pa tayo? Article 5. Ito, yung isa nyo, balik natin. Executive. Anong trabaho ng executive natin? Nag-implement ng batas. Okay? Implement.
Kaya meron kayong mapapansin, pagkatapos gawin yung batas, to set an example, nung ginawa yung RA 11131 nyo, nagkaroon lang tayo ng tinatawag na IRR noong 2022 lang. Inaral na natin kahapon to, alam nyo 2018 ginawa yon, di ba? Kaya notice nyo, meron ganito, implementing rules and regulation. Kasi sino yung bibigyan dyan ng police power para ma-delegate yung batas maayos? May implement nila. Ginawa yung RA 11131, alam nyo naman, sponsored by Senator Trillanes. Dinelegate papunta sa ating PRV. Ayun, binigay na kontrolin yung kapangyarihan para sa mga criminology. Nalala nyo, diniscuss naman natin yun. Diyan kayo nagkakaroon ng IRR nyo. Ngayon, basic foundation muna tayo kasi hindi pa naman. Babalikan natin to kasi kailangan lang natin tingnan kasi with the word legislative. Dinaanan lang natin kahit papano, ha? Now, we will go back to the main topic. Nandito pa rin po tayo sa substantive law, ha? Relax lang kayo, lumulundag talaga, ganyan mag-aral. Wala tayong magagawa. Para mas maintindihan nyo, ganyan pag inaaral siya. Etong substantive law nyo ngayon, as we talking about, syempre, manggagaling lahat sa legislative. Dito pa rin tayo, ha? Again, alam natin, manggagaling lagi sa legislative branch natin.